kung marami kang pera, successful ka na ba talaga? Akala natin kapag mayaman ka na, successful ka na. Kapag maganda na ang lifestyle mo, fulfilled ka na. Pero bakit maraming mga taong ang yaman pero hindi naman satisfied sa kanilang buhay? Yan po yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa Deuteronomy chapter 25 na po kami. At doon nakita namin na hindi po pera ang final definition ng success. Sa Mark chapter 8 verse 36, basahin ko po sa inyo. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sa Tagalog, ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan niya lahat ng kayamanan dito sa mundo, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ang keyword dito ay gain. At ang Greek na ginamit ay kerdanyo, nang ibig sabihin, to win something valuable. In other words, kahit pag-gain mo lahat ang kayamanan dito sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno, wala ring kabuluhan ang buhay dahil wala kang eternal life na kasama ang atin pong Panginoon. Kaya pwedeng maging successful ka sa mata ng mga tao dito sa mundo, pero hindi mo naman makakamtan yung eternal life na hinanda ng Panginoon sa atin. Bakit po? Dahil wala si Jesus Christ sa buhay mo. Dahil ang tunay na success ay mayroon kang Kristo sa buhay mo. At dahil mayroon kang Kristo, mayroong Holy Spirit sa buhay mo, nagkaroon ka ng pagbabago. That is transformation. At siguradong mayroon kang eternal direction. Kaya si Jesus, abay, hindi lang po siya nagbigay ng financial upgrade. He offers our soul's transformations. Listen to this. Hindi lahat ng may pera ay successful sa mata ng Diyos. Ang tunay na success, tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Siguro isipin mo, paano ba? Ano ba itong tanggap? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at ilagay sa browser mo. Then dadaling ka sa isang page. Or kung clickable yan, just click it. Then dadaling ka sa isang page at meron pong magtuturo sa inyo sa maikling panahon. Mga 5 to 7 minutes lang yon. At maiintindihan mo paano ba talaga itong pagtanggap na laging sinasabi ng Bible para maintindihan natin. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.